At ayan mga ka-crypto, matindi po ang balita natin dito sapagkat sabi rito ay XRP long liquidations just spiked 832%. Here's what it means to price rally. Ayan, nakasaksi po tayo ngayon ng isa sa pinaka-agresibong deleveraging event sa mundo ni XRP sa nakalipas po ng mga buwan. Kung napansin po ninyo ang galaw ng market, talagang nakakagulat ang nangyari. Ayon po sa pinakahuling data, ang ating long liquidations ay biglang tumalon ng 832% na mas mataas kaysa po sa ating 3-month average. Kaya sa loob lamang ng isang candle, mahigit $67.7 million na halaga ng long positions ang na-liquidate. Yan. Isipin po ninyo ang bigat po niyan sa market. Meron po tayong isang kilalang analyst dito na si Saif ang nagbigay ng pansin sa pangyayaring ito. At ang kanyang punto ay napakahalaga para sa atin na nagbabantay ng bawat galaw ng presyo. Ang funding rate ay kasalukuyang nasa deeply negative territory. Kaya sa bidong ito, pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng ganito kalaking pag-flush ng pera. Handa na ba tayong tumingin sa datos para malaman ang susunod na direksyon ni XRP? Bago po natin ipagpatuloy yan, ay silipin po muna natin ang daily chart time frame dito ng XRP. At sa kasalukuyan, nakikita po natin na ito pa rin ay naglalaro sa 1.0506 USDT. Sa nakalipas po na technical analysis natin ay nasa 1.04. At ang aking nakikitang paggalaw ni XRP sa mga paparating na araw ay hindi pa rin po nagbabago. Nakikita ko po na patuloy po siyang magsa-sideways or magko-consolidate dito sa pagitan ng ating resistance dito na 1.0897 at saka 1.0169. Yan, bearish po ang ating momentum dito. Mas nakakalamang po ang mga pwersa ng mga sellers. Kaso nananatili po kasing matibay ang ating major support dito. Kaya yan po ang nagiging dahilan kung bakit nagko-consolidate o naglalaro po ng sideways movement sa ibabaw ng major support na ito ang presyo ng XRP ngayon. At ayan, balikan na po natin ang ating balita. Ano nga ba ang nangyari sa ating XRP chart? Tingnan natin ang ating chart mula po March hanggang nitong June 2026. Sa simula po ng April, si XRP ay nag-trade po sa pagitan ng $1.30 hanggang $1.50. Medyo stable pa ito noong mga panahong iyon. Pero pagdating po ng May, nagsimula na po ang isang sustained decline. Yan. Ang sustained decline ay ito po yung tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo. Pagdating naman po ng early June, ayan, ang early June, bumagsak na tayo sa price level na $1.10. At ngayon, ang presyo natin ay nasa paligid na ng $1.05. Yan. At ito po ay tumutugma mismo sa malaking $6.7 million na long liquidation event. Sa aking opinion, nakikita ko ang chart ay nagkukwento po ng isang napakalinaw na sinyales. Ang market ay overcrowded. Sa loob ng mahabang panahon, nakita natin ang mga red bars, yung mga liquidations, yung mga long liquidations po yan, na laging mas mahaba kaysa sa short liquidations. Parang isang baril na laging nakatutok po sa maling direksyon. Ang spike sa dulo ng ating chart ay hindi lamang po basta spike. Ito ay parang clean up. Kapag ang presyo ay patuloy na bumababa habang ang mga long positions ay naliliquidate ng ganito kalaki, ibig sabihin ay maraming traders ang patuloy na sumusubok na humawak o catch a falling knife. Pero hindi po nila kinaya ang bigat. Ang nakikita po nating chart ngayon ay hindi lang basta pagbagsak. Ito ay pagtatanggal ng lahat ng excess baggage o yung mga over-leverage na traders na nag-aakalang
tataas agad ang presyo. Ngayon ay bakit nga ba naging deeply negative ang ating funding rates? Dito na tayo pumunta sa ating susunod na panel. Ang tungkol naman po sa funding rates. Ayan. Ayusin lang natin saglit. Ang panel po na tinutukoy dito sa chart ay yung nandito sa pinaka-ibaba. Ayan. Kitang-kita natin dito na ang funding rates ay sumabog ng malalim sa negative territory nitong mga nakaraang linggo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito sa simpleng salita? Ito ay kondisyon kung saan ang mga short sellers ay nagbabayad na sa mga long positions para lang manatili silang bukas. Para sa akin, ito ay parang isang pressure cooker. Sa normal na market, ang mga long positions ang nagbabayad sa shorts. Pero kapag naging negative ang funding, ibig sabihin ay sobrang bearish na ng sentiment ng market. Lahat ay pusta na bababa pa ang presyo. Pero heto po ang catch. Kapag lahat ay pusta na bababa, sino na ang magbebenta? Ang market ay madalas na gumagalaw sa direksyon na hindi po inaasahan ng nakakarami. Ang deeply negative funding ay nagsisilbing fuel o gasolina para sa isang short squeeze. Hindi ko sinasabing lilipad ang presyo bukas, pero ang ganitong klaseng sentiment ay madalas na hudyat na ang mga sellers ay wala ng sapat na lakas para ibaba pa ang market ng mas malalim. Ito ay isang klasikong bearish sentiment na nakahanda na para baliktarin ang sitwasyon. Ngayon ay bakit maituturing na isang positioning reset ang kaganapang ito? Ang kombinasyon ng mga factor na ito, yan ay ang malaking liquidation at ang negative funding, ay hindi lang basta coincidental. Ito po ay maituturing na isang reset. Ang malaking flush na ito ay naglilinis ng mga traders na gumagamit ng sobrang leverage. Alam natin na kapag ang isang market ay may sobrang daming leverage, madali itong ma-manipulate. Kapag na-clear out na ang mga over-leverage longs, nababawasan ang tinatawag nating selling pressure mula sa mga margin calls. Isipin po ninyo mga ka-crypto ang isang bulto ng tubig sa isang tubo. Kapag puno ito ng bara, yung mga over-leverage positions, hindi daloy ang tubig. Hindi po dadaloy ang tubig. Kapag tinanggal na ang bara, mas magiging maluwag ang pagdaloy. Ang nangyari nitong mga nakarang araw ay parang pagtanggal sa bara na iyon. Sabi nga ni Saif, ito ay isang reset. Sa kasaysayan ng crypto, kapag ang isang market ay dumaan sa ganitong klaseng flush, ang sunod na yugto ay kadalasang lower volatility compression. Ibig sabihin, titigil muna ang mabilis na pagbagsak at papasok sa yugto ng sideways movement o pag-consolidate. Kaya sa aking pananaw, ito ang panahon kung kailan ang mga smart money ay tahimik na nag-iipon habang ang mga retail ay natatakot pa. Hindi ito panahon para magpanik, kundi panahon para maging observant. Ang pag-clearing ng market ay ang pundasyon para sa susunod na direksyon. Ano ba talaga ang sinasabi ng ating datos? Kung titignan natin ang asymmetry ng liquidation, napakalaki ng agwat. Ang short liquidations ay nananatiling contained o kontrolado sa buong period na ito, habang ang long liquidations naman ay pabalik-balik na sumasabog hanggang sa umabot sa $6.7 million na peak. Ang pattern na ito ay kumpirmasyon na masyadong maraming excess long leverage ang pumasok bago pa man magsimula ang price decline. Ang datos ay hindi po nagsisinungaling. Ang mga tao ay masyadong kampante sa long noong nasa $1.30 tayo. Ang presyo ay bumaba, pero ang mga tao sa halip na mag-cut loss ay nag-add pa ng positions.
Iyan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang kalaking liquidation spike. Ngayon, ang funding rate ay consistent na negative simula pa noong June. Ito ay nagpapakita na ang shift sa sentiment ay naging uniform. Lahat ay sumasang-ayon na bearish ang outlook. Sa aking karanasan, kapag ang lahat ay may iisang opinion sa market, madalas iyon ang pagkakataon kung kailan magkakaroon ng malaking surprise sa kabilang direksyon. Sa XRP ngayon ay nasa pinakamababang presyo sa dataset natin. Ang kombinasyon ng malalim na negative funding at ang major liquidation flush ay ang perfect setup na inilalarawan ni SAIF bilang hudyat bago ang susunod na malaking kilos ng presyo. At sa kabuuan, ang 832% spike sa long liquidations ay hindi po isang simpleng pangyayari. Ito ay isang market correction na kailangan para makapag-breathe or makapaghinga ng malalim itong sa XRP. Ang pagbaba ng presyo sa $1.05 ay masakit sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay holders. Pero ang ganitong klaseng liquidation ay nagtatanggal ng mga weak hands na nagpapabigat sa market. Ang negative funding rate ay nagpapahiwatig na ang market ay masyadong tilted o nakatagilid sa isang panig at madalas ang market ay bumabalik sa equilibrium sa paraang hindi natin inaasahan. Kaya manatili po tayong alerto at huwag pong magpadala sa emosyon. Ang market ay patuloy na nag-a-adjust at ang mga impormasyong tulad nito ang nagbibigay sa atin ng edge para hindi tayo mahuli sa agos. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.